ating ginagalawan, kailan kaya magkakaroon ng kapayapaan? Iba't ibang karamdaman, iba't ibang karanasan. May kalungkutan, may kasiyahan. Hindi pagkakapantay-pantay, may diskriminasyon, may karahasan. Minsan, napapatingin ako sa kapaligiran. Tinatanong kung, kailan kaya ito masusolusyonan? Kailan tayo makakalanghap ng malinis na hangin? Kailan walang naghihirap? Kailan walang nagugutom? Kailan walang karahasan? Kailan tayo magiging tunay na masaya? Pero, sa kabila ng lahat ng mga tanong na ito, manatili sana tayong may ambisyon, may pangarap, may adhika. Mars! Mars! May chika ko, Mars! Ano na naman chika mo? Lagi ka na may chika eh. Alam mo ba? Bali-balita. Marami na. Oo nga, nabalitaan ko rin. Teka, ano mo nang ginagawa mo rito? Yung pinsan ko kasi buntis, bibisitahin ko lang. Uy! Ang ginagawa mo rito? Mag-ingat-ingat ka dito, ha? Tulungan niyo ako! Hindi ako magnanakaw! Tulungan mo ako! Tulungan mo! Huwag ka makatawa sa akin! Wala ka sa akin! Ba't ba ako pinagbibintangan mo? Tumigil ka! Pakita mo na yung wallet ko! Ikaw, wala ka naman pinag-aralan. Wala ka pang makain. Magnanakaw pa! Ganyan ba talaga turing mo sa aming mahihirap? Wala man ako makain, nag-aaral din ako. Nagsisikap din ako. May matustusan lang at di pagnanakaw yun! Bakit ganito panaramit ko? Itong mukha ko, magnanakaw na! Sa ating dalawa para ikaw yung walang pinag-aralan! Ano to ate? Ba't ang kalat? Puro ka na lang bisyo! Ano ba yan? Lagi ka na lang istorbo eh! Ako istorbo? Oo! Ako na nga to nagsasakripisyo! Di na ako pumapasok! Wala nga wala ng scholar ko! Problema ko ba yan, ha? Problema ko? Pabili nga po, hindi nga. Pabili po, isang kente. Kung sisirain ka agad nyo, huwag yung damay mo sa pagkakalap nyo. Talaga naman, wala talaga modo mga tao dito. Uy, Mari, may chika ako. Uy, ano yan? Nabalitaan ko. Yung anak ni Maring Ami, buntis. Ha? Di ba 17 pa lang yun? Oo nga, kabata-bata pa lang, di pa inuuna pag-aaral eh. Oo nga, di ba matalinong bata daw yan? Sayang naman. Tulong! 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 Naku, alam mo ba yan? Nakasabay namin yan nung nakaraan nung nagpa-check up kami ng pamangking ko. Oh? Ano meron dyan? Huwag kang didikit-dikit dyan, may AIDS yan. Nakakadiri naman. Malandi siguro, di ba totoo po yun? Hoy, ikaw, huwag kang lalabas-labas, makahawa ka pa. Kaya nga, lumalabas-labas ka pa, lumipat ka kaya ng ibang lugar, makahawa ka pa dito eh. Hindi porket may AIDS ako, kasalanan ko. Sadyang mapamusga lang kayo. Kayo, ang may AIDS at HIV ay hindi ginagawang katatawanan at kinaiinisan. Tulong mga anak na ata ako! Masakit! Mars, di ba pinsan mo to? Ha? Tulong mga anak ka na? ako. Di ba 7 months ka palang buntis? Ang sakit! Kahit na isang mahirap. Yung anak ko! Wala na! Yung anak ko! Anong gagawin ko? Wala na siya!
Ano? sa nawahan. It's really good to be back. I miss this place. After almost 5 years, marami talaga akong nakita na pagbabago sa kanila. Ang dami na nilang na-achieve. May mga nasa ibang bansa na rin. Napakasaya pala sa feeling na makita ko ulit sila. And this time, I saw how each and every one of them is a shining star on their own. May bumukol sa bibig sa sanga ng isang kahoy at nakakit ng bato ang papak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahapag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. May bumukol sa bibig sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang papak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan nilang yun, I felt so happy to see them all together, laughing and greeting each other again after a long time of not being able to see each other. Grabe, no? Napakalakas nila. Nakaka-inspire ang mga kwento nila. Imbis na hayaan nila ang sarili nilang manatiling magulo, mas pinili nilang umayos. I saw them in pain. I saw each and every one of them at their lowest. But seeing them being this happy makes my heart very much happy too. Buong buhay ko, hinahanap ko lang kung anong layunin ko sa mundong ito. Sinusubukan kong hanapin ang tunay na kasiyahan. Napakasakit, oo, pero kailangan kong matutong bumangon muli. Nawalan ako ng anak at siguro yun yung isa sa pinakamatinding pinagdaanan ko sa buong buhay ko. Ngayon, alam ko na, masaya ako sa paraang nagagawa ko na unahin ang aking sarili. Diskriminasyon. Iyan na parati kong iniiyakan. Dumating din sa puntong sawang-sawa na ako sa buhay. Pero alam nyo, napakasaya pala sa pakiramdam na hindi ako sumuko. Nagkaroon ako ng ambisyon na magsisikap na lang ako at pipiliin ko na lang maging masaya. Wala na akong magagawa kundi ang tanggapin na may ganito akong karamdaman. Napakahirap mabuhay. Noon nakala ko, wala na mangyari sa amin ng kapatid ko. Nung kapatid kong yun, nasa ibang bansa na. May maayos sa trabaho. Minsan napapaisip din ako na, what if hindi ako tumigil sa bisyo ko? Paano kung hinayaan ko na lang na lamunin ako ng kalungkutan? Pero masaya na kami. Punong-puno ng kagalakan ng aming mga puso. Hindi mo naiintindihan kasi hindi mo naman nararamdaman. Hindi mo naiintindihan dahil hindi mo naman napagdaanan. Isa yan sa mga madalas kong naririnig tuwing nagchichismisan kami ng mga kumari kong chismosa rin naman. Ang hindi nila alam na alam ko kung ano ang pakiramdam na malulong sa mga bisyo, tulad ng mga pagsisigarilyo na kahit nakakasira sa kalikasan ay hindi ko maiwasang pigilan dahil sa tuwing kailangan ko ng pampakalma o mapalubag loob ay wala akong malapitan at ang tanging ang paghigop lang nito ang may mga kakaibang dala na nagpapakalma sa akin noon. Pero noon yon, nagbago na ako. Kaya para sa mga taong pilit na binabalik ang nakaraan ko ay hindi ko na iniinda. Noon, akala ko hanggang doon na lang ako. Noon, inisip ko kung saan ko makikita ang tunay na kahulugan ng buhay ko. Feel ko lagi na lang akong extra sa buhay ng iba eh. Pero alam nyo, ang mga extra ay di lang extra. Sila din kaya ang main character ng buhay nila.
Masaya na din ako, may maayos na akong trabaho, nabubuhay ko ang sarili ko. Yun naman ang mahalaga, hindi ba? Yung hindi tayo susuko. Noon, sabi nila, masyado daw akong mabait. Ang cute ko daw. And to the point na hindi ko napapansin sa sarili ko na tinatry ko na palang mag-fit sa mga bagay na tipo nila kahit alam kong hindi ako yun. But I realized that no matter how kind or good you are, people are gonna judge you and talk shit about you. So you might as well do what you love. Life is too short to live up to other people's expectations anyway. Don't be a people pleaser. This place and the people here will always have a very special place in my heart. Lagi lang sana tayo magkaroon ng ambisyon, ng pangarap, ng adhika. Kahoy